Assalamualaikum. Okay, good afternoon everyone. So ito na yung continuation ng review natin kahapon. Tapos na natin ito. Tapos na rin. Tapos na. Tapos na. Okay, dito tayo natapos kahapon. Dito tayo natapos kahapon sa tanong na pag-aaral ng organisadong koleksyon ng mga paniniwala, sistemang kultural, at mga pananaw sa mundo kaugnay ng sangkatauhan at sangkamunduhan. Ang sagot dito, letter A. Letter A ang sagot dyan. Relihiyon. Okay, proceed na tayo dito. Alin sa mga sumusunod na proseso sa pagsulat ng agham, panlipunan ang hindi kabilang? Alin sa mga sumusunod na proseso sa pagsulat ng agham panlipunan ang hindi kabilang? So, alin dito ang hindi kabilang ha? Ang sabi, alin daw ang hindi kabilang? So, lagi kong sinasabi sa inyo na be careful sa pagbabasa ninyo ng mga tanong. So, alin daw dito ang, ayan o, ang hindi kabilang? Ibig sabihin, ang iba dyan ay kabilang sa pagsulat ng agham panlipunan. So, pipili lang tayo ng hindi kabilang. Letter A, pagtukoy at pagtiyak sa paksa. Letter B, paglilinaw at pagtiyak sa paksang pangungusap. Letter C, depiction ng anyo ng mga sulatin sa larangang ito. O letter D, pagtiyak sa paraan ng pagkuha ng datos. So ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ang tatlo dyan ay kabilang sa kailangan sundin na proseso sa pagsulat ng agham panlipunan at ang isa dyan ay hindi kabilang. Okay, si letter A, pagtukoy at pagtiyak sa paksa, tama yun siya. So, tama si letter A ha. Tama ito. Letter B, sa tingin ninyo si letter B, paglilinaw at pagtiyak sa paksang pangungusap. So, syempre, kailangan malinaw no at tiyak ang paksa na ginagamit natin. So, tama ito. Si letter C at D na lang, sa tingin ninyo, alin dyan ang hindi kabilang? So, kung napapansin ninyo, no, sa mga pagpipilian, mayroon siyang mga salitang pagtiyak. Ayan, o, pagtiyak, pagtiyak. So, dito sa letter D, mayroon din siyang pagtiyak. So, tingnan ninyo, alin ba dyan ang walang pagtiyak? Ayan, kung alin ang walang pagtiyak, ibig sabihin yun ang tamang sagot.
So, ang sagot dito ay letter C. Yan, letter C. Yan po ang hindi kabilang sa proseso sa pagsulat ng agham panlipunan. So, letter C po ang tamang sagot. Okay, next question. Ang mga sumusunod ay kinikilala sa larangan ng agham panlipunan maliban sa isa. Okay. So, pipiliin ninyo kung alin dyan ang hindi kabilang sa larangan ng agham panlipunan. Letter A, si Francis Bacon. Letter B, si John Locke. Letter C, si Benjamin Bloom. O letter D, si Emily Durkheim. Okay, ang tamang sagot dito ay letter C po. Letter C. Again, letter C ang tamang sagot. Para sa katanungan ito, letter C po ang tamang sagot. Okay, next question. Ang gagawin nyo dito ay pagsusunod-sunurin ninyo ang pagsasagawa ng informational. So, ang tanong, piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa ng informational. Kaya, sa paggawa ng informational, kailangan i-memorize ninyo kung ano ang tamang proseso nito, kung ano ang pagkakasunod-sunod nito. So, ano ba ang tamang sagot? Letter A ba? Mauuna ang proseso. Pangalawa, si paglalarawan. At pangatlo, ang factual, ang mga impormasyon. O letter B, mauunang paglalarawan, pangalawa ang proseso, o pangatlo ang factual, ang mga impormasyon. O si letter C, mauuna si factual, ang mga impormasyon, pangalawa si proseso, at pangatlo naman si paglalarawan. So, alin dyan sa tingin nyo ang tamang sagot? O si letter D ba, na nauuna si factual ang mga impormasyon, pangalawa si paglalarawan, at pangatlo si proseso. Okay, so ang tamang sagot dito ay letter D po ang tamang sagot sa tanong na ito. Letter D. Mauuna ang factual, ang mga impormasyon. Ibig sabihin, facts ba? Makatotohanan yung mga impormasyon. Tapos, ang pangalawa, yung proseso. Gagawin mong proseso. At ang pangatlo ay paglalarawan na. Okay, sunod na tanong. Piliin ang kabilang sa tatlong anyo ng pagsulat sa larangan ng Humanidades batay sa layunin ayon kina Keene at Irvings. So, pipiliin nyo dyan kung alin ang kabilang sa tatlong anyo ng pagsulat sa larangan ng Humanidades. At yun ay ayon kay Keene at Irvings. So, alin ba dyan ang kabilang o tatlong kabilang sa pagsulat ng larangan ng Humanidades? Letter A ba? 1, 2, and 3. Letter B, 2, 3, and 4. Letter C, 1, 2, and 5. O letter D, 3, 4, and 5. Alin ang tamang sagot? Okay, so para sa tanong na ito, ang tamang sagot ay letter C. Ang kabilang sa tatlong anyo ng pagsulat sa larangan ng Humanidades ay kina Keene at Irvings. Una ay ang informational, pangalawa ay ang pangungumbinse, at ang pangatlo ay ang imahinatibo. Sunod na tanong, ito ay ginagamit sa pag-oorganisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at mga pag-uugnay-ugnay ng mga tao sa isa't isa. Okay, ulitin ko, ito ay ginagamit sa pag-oorganisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at mga pag-uugnay-ugnay ng mga
tao ng mga ito sa isa't isa. So, alin ang tamang sagot? Letter A ba? Critical na lapit. Letter B, espekulatibong lapit. Letter C, metodolohiya at estratehiyang lapit. O letter D, analytical na lapit. Okay, ito daw ay ginagamit sa pag-oorganisa. Ibig sabihin, inaanalisa mo yung mga impormasyon na mayroon ka, kung alin ba ang dapat isali sa mga impormasyon na inyong nakalap o alin ang hindi dapat isali. Dito mo inaanalisa kung alin ang dapat o alin ang kabilang sa mga impormasyon o mga mahahalagang impormasyon na kinakailangan mo. Okay, so alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot dito ay letter D. Analytical na lapit. Inaanalisa natin yung mga impormasyon na maaaring maging kabilang o maaaring importante na kailangan natin kunin para sa impormasyon na kinakailangan natin. Okay, next. Ito ay pag-aaral ng mga estruktura at tungkulin ng molatil o molecule sa mga nabubuhay na organismo. Ulit, ito ay pag-aaral ng mga estruktura at tungkulin ng molatil o molecule sa English sa mga nabubuhay na organismo. So, alin ang tamang sagot dito? Ito ay pag-aaral daw pag-aaral daw ng molecule o sa Filipino ay molatil. Ano daw ang tawag doon? Letter A, palapulso. Letter B, mulating haynayan. Letter C, mulatling haynayan. O letter D, palabaga. Okay, para sa tanong na ito, ang tamang sagot ay letter C. Mulatling haynayan. Be careful kayo sa pagbabasa ha, kasi marami akong ginawa na mga choices na pinalitan ko ng spelling para malito kayo. Kaya be careful kayo sa mga spelling at pagbabasa ng mga pagpipilian. Okay, sa sunod naman na tanong, ito ay isang dalubhasa daw ng cardiology. Ano ang tawag sa isang dalubhasa sa cardiology? So, kung ikaw ay dalubhasa sa cardiology, ano ba ang tawag sa'yo? Letter A, palabaga. Letter B, palapulso. Letter C, palapuso. O letter D, paladibdib. So, anong tamang sagot? Okay, para sa question na ito, ang tamang sagot ay letter C po, palapulso. Next, ano naman ang tawag sa isang dalubhasa sa pulmonology? Ano ang tawag sa isang dalubhasa sa pulmonology? Letter A, pulmonya. Letter B, pulmoria. Letter C, palabaga. O letter D, palababa. Okay. Sa tanong na ito, ang tamang sagot ay letter C, palabaga. Ang mga tanong dito ay, ang mga pagpipilian dito, alam kong hindi familiar sa inyo, no? Kaya kailangan talaga natin aralin ang Filipino. Okay, ano naman ang tawag sa isang dalubhasa sa radiology? Ano ang tawag sa isang dalubhasa ng radiology? Okay. Letter A ba? Paladipdip? Paladiplap? Letter B, paladiglap? Letter C, paladiglap? Okay, paladiglap na malaki ang letra sa unahan. O letter D, paladiplap na maliit ang letra sa unahan. Okay, so alin ang tamang sagot dito? So dapat marunong din kayo kung paano magsulat ng tamang baybay. Kung sa pangalan ng tao, kailangan ang simula o letra, nagsisimula dapat sa malaking titik kapag
pangalan ng tao ang pinag-uusapan. Pangalan ng tao, bagay, puok, lugar o pangyayari. Puok, bagay. Okay, so ang tamang sagot dito ay letter C. Yung ibang ano dito, yung ibang tawag dyan, yung ibang pagpipilian sa mga question, pinatakaan ko lang yan. Panggulo lang yan siya. Sunod na tanong, ito ay pinakapayak na kayarian ng mga buhay na organismo. Ito ay pinakapayak na kayarian ng mga buhay na organismo. Anong tawag doon? Letter A, sihay, sihay. Letter B, sehay. Letter C, sihay na malaking letra ang nagsisimula sa malaking letra. O letter D, sehay na nagsisimula sa maliit na letra. Okay. So, ang panggulo lang dito ay yung mga, yung mga pagbaybay, tsaka kung maliit ba o malaking letra. Pero ang sagot dito sa tanong na ito ay letter C. Sunod na tanong, mahalagang papel sa pagpapagaling ng mga sugat na dumadaan sa daluyan ng dugo. Mahalagang papel sa pagpapagaling ng mga sugat sa dumadaan sa daluyan ng dugo. So, anong tawag doon? Letter A, kaphay. Letter B, multilipay. Letter C, kaphay. O letter D, muntilipay. Okay, so sa tanong na ito, ang tamang sagot ay letter C. Kaphay. Kaphay po ang tamang sagot. Yung maliit ang letra sa unahan. O nagsisimula sa maliit na letra. Okay, sunod na tanong. Ito ay isang bahagi ng dugo na ang pangunahing trabaho ay ang transportasyon ng mga letter A, insomnia, nutrisyon at hormona. Letter B, insomnia, nutrisyon, hormona. Letter C, enzima, nutrisyon at hormonya. O letter D, enzima, nutrisyon at hormonya. So, alin ang tamang sagot dyan? Okay, so ang tamang sagot dito ay letter D. Enzima, nutrisyon at hormona. Next, ano ang tawag sa pagdurugo ng ilong? O ano daw ang tawag sa pagdurugo ng ilong? So, alam natin sa English, ito ay nosebleed, ano? So, sa tingin nyo ang letter B, yan ba ang tamang sagot? Mali na, no? Pinagbaliktad ko lang sila, bleed nose. So, wala namang bleed nose. Nosebleed ang meron. So, letter A ba? Balingoy-ngoy. Letter C, balinguy-nguy. Letter D, balinguy-ngoy. So, alin ang tamang sagot dyan? Oh, siguro nalilito kayo, no? Hindi nyo alam yan. So, ang tamang sagot dito ay letter D, balinguy-ngoy. Letter D po ang tamang sagot. Isang uri ng mangansumpong o rayuma na dulot ng abnormal na metabolism ng ng blank. Ulitin ko, ito ay isang uri ng mangansumpong o rayuma na dulot ng abnormal na metabolism ng blank. Letter A, uric acid ba? Letter B, uric acid na S. Letter C, uric acid na nagsisimula sa maliit na letra. Letter D, uric acid na Y. So, pipiliin nyo alin siya ng tamang sagot, alin ang tamang baybay, alin ang tamang pagsulat. So, ang tamang sagot dito sa tanong na ito ay letter D, uric acid. Filipino po tayo, ha.
Kapag uric acid ang acid sa English ay letter C. Pero dahil Filipino tayo, uric acid, ganito po ang tamang sagot. Okay, sorry, wait lang ha. Ang tamang sagot pala dito sa isang uri ng mga sumpong, mangansumpong o rheuma na dulot ng abnormal na metabolism ay letter C ito, letter C. Hindi siya letter D. Sorry. Letter C po. Letter C ang tamang sagot, yung uric acid. Wala pala siyang katumbas na baybay sa Filipino. Kung ano ang original na kung ano ang spelling niya sa English, ganun pa rin ang spelling niya o baybay niya sa Filipino. Okay, letter C ang tamang sagot. Sunod na tanong, ano ang tawag sa rheuma na dulot ng abnormal na metabolismo ng uric acid? Tawag sa rheuma na dulot ng abnormal na metabolismo ng uric acid ay letter A, PIO, letter B, nagsisimula sa malaking letter na PIO o goat. Goat na dalawang letter, dalawang O. Letter C, PIO o goat sa English. Letter D, PIO o goat. So, nagiging kambing na ba? Anong sagot dito? Ang tamang sagot dito sa tanong na ito ay letter. Huwag niyo sabihin sa akin letter D ang sagot ninyo. Ano ang goat? 'Di ba? Ang goat kambing. So, ang letter D mali na 'yan siya. So, ang tamang sagot dito ay letter C. Letter C. Tama ba? Ang goat kambing ata kung hindi ako nagkakamali. So, hindi pwede sa letter D ha. Mali na 'yan sa letter D. Okay. Sunod na tanong, ito ay tawag sa pamamaga ng kasukasuhan. So, ano ang tawag sa pamamaga ng kasukasuhan? Letter A ba, mangunsumpong? Letter B, mangansumpong? Letter C, mangungunsumpong? O letter D, mangangansumpong? So, kung nakinig kayo o binasa ninyo yung tanong kanina, no? So, connected lang yung unang tanong tsaka itong pangalawang tanong. So, ano ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot dito ay mangansumpong. 'Di ba kanina nabasa rin natin sa naunang tanong. So mangansumpong ang tawag dito. Mangansumpong ang tawag sa pamamaga ng kasukasuhan. So kung masakit ang kasukasuhan niyo, sabihin niyo na namamaga ang kasukasuhan niyo, sabihin niyo na ako ay nangansumpong. Nangangansumpong ang aking kasukasuhan. So ganon. Masyadong maka-Filipino. Isang natural na agham na nauukol sa pag-aaral ng buhay at mga nabubuhay na organismo. So anong tawag dito? Isang natural daw na agham na nauukol sa pag-aaral ng buhay at mga nabubuhay na organismo. Letter A, hanay. Letter B, hanayhay. Letter C, hanaynayan. O letter D, haynayan. So, nakakalito ano. Pero ang tamang sagot dito sa tanong na ito ay letter D po. Letter D, haynayan. Letter D ang tamang sagot dito. Okay, sunod na tanong. Anong tawag sa pag-aaral ng miktataghay o microorganism o mikroorganismo? Anong tawag sa pag-aaral ng miktataghay o microorganismo? Tawag siyaan microorganism sa English. So letter A, mikhay na yan. Letter B, mikhay na yan. Letter C, microhay na yan. O letter D, mikrihay na yan. Be careful kayo sa pagpili or pagtingin ng mga spelling ha. Kasi malilito talaga kayo. So, ang tamang sagot dito ay mikhay na yan. Mali
ang letter C. Ang letter B, hindi siya pwede kasi letter C siya. Ito, micro-high na yan, mali rin. Ayan. So, ang tamang sagot dito ay letter A. Letter A. O, ayan. Dito sa tanong na ito, dito natin masusukat ang galing ninyo sa Filipino. O, galing ninyo sa English. So, kung ang asma ang tawag sa Filipino ay hika, ano naman sa Filipino ang tinatawag nating blister? Letter A, palatos. Letter B, platos. Letter C, paltos. O letter D, paltusan. Okay, so ano ang tamang sagot dito? Okay, ang tamang sagot dito ay paltos. Ang paltusan ata yung para siyang ano, yung parang papaltusan mo siya sa ulo, ganun. Tama ba? Platos, si platos, ano yun, si Plato, na maraming S, charot. Okay, panghuling tanong para sa part 2 ng ating review. Kung ang itlogan sa English ay ovary, ano naman ang litid sa English? Letter A, tendon. Letter B, temdom. Letter C, tendom. O letter D, tindon. O, alin dyan ang tamang sagot sa tingin ninyo? Tendon ba? Temdom? Tendom o tindon? Okay, para sa huling bahagi ng ating para sa huling tanong, sa pangalawang bahagi ng ating review, ang tamang sagot dito ay, tiyanan, letter A. Tendon po ang tamang sagot, tendon. Okay, so hanggang dito na lang muna ito yung last question o panghuling tanong para sa ating ikalawang bahagi ng review sa iba't ibang disiplina, sa Filipino sa iba't ibang disiplina, sapagkat malapit ng mag-iftar. So, ayan. Tandaan ninyo ang bawat tanong at kung ano ang sagot dahil lalabas yan sa inyong darating na pagsusulit. Bye! Bye! Hanggang sa muli! Hintayin ninyo ang next o pangatlong bahagi ng review para sa asignaturang ito.